Paulo! Tawag ni Glyza sa kanyang boyfriend at live-in partner na si Paulo. Wala na naman siyang sagot na natanggap. Tanging maingay na putukan mula sa laro sa TV ang umaalingaw-ngaw. Tumayo siya at sumandal sa pintuan. Nandoon si Paulo, nakahilata sa sofa, hawak ang controller. Nakangisi itong parang bata habang nasa harap ng TV. Umalis akong ganyan ka. Babalik akong ganito ka pa rin? Inis na tanong ni Glyza. 27 na si Paulo Villanueva, pero halos wala itong ipinagbago. Mula noong payat na binatilyong nakilala niya, 8 taon na ang nakakaraan. Pareho pa rin ang matalim na panga at ang esponghadong buhok nito. Paulo! Ulit ni Glyza at mas malakas na. Pinindot nito ang pause at bahagyang tumingin sa kanya. Ano? Nakapamewang si Glyza. Dumaan ang may-ari ng apartment kaninang umaga. Sabi niya kapag hindi tayo nakabayad hanggang Biyernes, magagamit na yung advance. Umungol si Paulo at ibinagsak ang ulo sa sandalan ng sofa. Palagi na lang bayarin. Hindi ba pwedeng iba naman ang pag-usapan natin? Tumalim ang boses ni Glyza. Iba, Paulo? Responsibilidad natin to. Alam mo ba kung magkano na lang ang natitira sa pera natin? Umiling ang kanyang partner at inilapag ang controller sa dibdib. Ikaw nang humahawak niyan, hindi ba? Paulo, kakalibing lang ng nanay ko. 2 buwan lang na nakalipas. Kumirot ang lalamunan niya, pero nagpumilit siyang magsalita. Alam mo ba kung magkano ang nagastos ko doon? Kung gaano kalaki ang nabawas sa kaunting ipon natin? Hindi ko na kaya kung ako lahat mag-isa. Umupo ito ng tuwid at ngayon lang tumitig ng diretso sa kanya. Saglit, may bakas ng hiya sa mga mata nito, pero agad ding napalitan ng buntong hininga at pagkamot sa ulo. Maghahanap ako ng trabaho. Sige na, kumalma ka. May darating din na pagkakataon. Malumanay na saad sa kanya ni Paulo. Bumaon ang kuko niya sa sariling palad. 6 na buwan mo nang sinasabi yan. Inis na si Glyza. Gusto niya na lamang batuhin ito ng kaldero. Mahal niya si Paulo kaya siya nagtitiwala. Pero napapagod din naman siya. Tumawa si Paulo at pilit pinapagaan ang sitwasyon. Ano nga magagawa ko? Wala namang kumukuha. Pero ang sabi ng tito ko, baka may pwesto siya para sa akin dun sa shop niya. Naghihintay lang ako. Hindi nakakapagbayad ng rentang paghihintay. Sinapo ni Glyza ang ulo. Nasa kwarto naman si Sofia at nagkukulay. Ayaw niyang marinig ng anak ang pagtatalo nila ni Paulo. Kaya ibinaba niya ang boses. Hindi pwedeng ako lang ang nagiging responsible adult rito, Paulo. Ama ka ni Sofia. Kailangan ka rin niya. Tumayo si Paulo, nilapitan siya hanggang sa mas mataas na itong nakatayo sa harap niya. Hindi siya galit, bihira naman siyang sumigaw, pero mas masakit minsan ang pagiging kaswal nito kahit dapat nilang problemahin ang problema. Glyza, wika nito ng marahan, para bang kinakausap siya bilang bata. Bakit ka ba laging tensyonado? Tingnan mo, nakaraos pa rin tayo, hindi ba? Magkasama pa rin tayo, pamilya pa rin tayo. Maayos din ang lahat. Ganun naman palagi. Napatitig siya rito at bahagyang natigilan. Sa loob niya, kumalabog ang alaala ng 8 taon na puro pangako. Maaayos din. Magbabago din si Paulo. Magtatrabaho ito. Magiging mature din ang utak nito. Pero nag-mature ng utak ni Glyza, hindi pa rin ang kanyang partner na si Paulo. Mga salita lang, wala namang gawa. Kaya kapag nararanasan niya ang ganoong buhay, napapaisip siya sa mga sinabi ng kanyang ina noon. Tama ito na pinagsisisihan niya na nabuntis siya ng maaga. Maaaring may kaya ang pamilya ni Paulo at may mga pagkakataong sinusustentuhan sila. May kaya din naman siya, pero marami lang siyang naging gastusin sa mga nakalipas na buwan. At nakakahiya pa rin yon, lalo na at 8 taon na silang magkasama ni Paulo. Ang tagal na, subalit nakaasa pa rin sila sa kanilang mga magulang. Malaki na rin ang anak nilang si Sofia. Dapat silang 2 na ang kumikilos para sa pamilyang binuo nila. Alam mo ba kung magkano ang bayarin sa eskwela ni Sofia? Tanong niya bigla. Napatigil si Paulo. Hindi ko na maalala. Sabi mo, ikaw nang bahala. Sandali silang natahimik.
Pinagmasdan ni Glyza si Paulo at may kung anong kumurot sa loob niya. Naalala niya ang binatang nagsusulat noon ng mga love notes sa high school. Ang binatang naghahatid sa kanya pauwi habang basang-basa sa ulan sa iisang payong. Ang binatang nangako na ibibigay sa kanya ang buong mundo. Pinaniwalaan niya iyon. Mahal mo pa ba ako? Bulong ni Glyza. Nalaki ang mata ni Paulo. Anong klaseng tanong yan? Siyempre naman. Bakit pakiramdam ko, ako lang ang nagsusumikap sa meron tayo ngayon? Hinawakan nito ang kanyang kamay, pero agad niya iyong iniwas. Kasi, wika ni Paulo na may pilit ng ngiti. Mas magaling ka sa mga bagay na to, kesa sa akin. Ikaw ang malakas, Glyza. Ikaw palagi. Mapait ang tawa niya. Hindi pagmamahal yan, Paulo. Nandito ka nga, para ka namang tumatalikod sa mga responsibilidad mo. Napawi ang ngiti nito at tila nasaktan sa kanyang mga sinabi. Parang sinasabi mo na wala akong silbi. Napairap siya at naglakad na papasok. Kung ganon, patunayan mong hindi. Nang sumapit ang gabi, tulog na si Sofia, nakahiga si Glyza at nakatitig sa bitak-bitak na kisame. Katabi niya si Paulo sa kabila, mahimbing na natutulog at naghihilik na para bang napagod sa pagiging tamad nito. Hindi matahimik ang isip niya. Paano sila nauwi roon? Noon, puno ng pangarap ang isip nila. Iniisip nila ang tungkol sa kasal, sariling bahay, maliit na negosyo. Noon, inakala niyang sapat ng pagmamahalan. Basta magkasama sila, kaya ang lahat. Pero hindi nakakapagbayad ng renta ang pagmamahal. Hindi nakakabili ng mga kailangan ni Sofia sa school. Hindi natatabunan ng pagmamahal ang butas na palaki ng palaki sa dibdib niya. Pumihit siya sa tabi at pinagmamasdan ang mukhang bata pa ring natutulog na si Paulo. Ang sakit isipin na natili itong pareho samantalang siya'y napilitang tumanda ng biglaan. Hindi ko na kaya. Mahinang usal ni Glyza. Kinabukasan, mabigat pa rin ang simoy ng away nila. Parang kaunting kalabit na lang sa kanya, hindi na siya makakapagpigil pa. Glyza! Sabi ni Paulo habang kumakain ng agahan at nagsasandok ng kanin. Nagpaplano yung mga pinsan ko ng trip sa Japan next month. Sabi nila sumama raw ako. 1 linggo lang naman. Nalaglag ang tinidor niya at kumalabog sa plato. Gusto mong pumunta sa Japan? Tumango ito, bahagyang ngumunguya pa rin. Oo, masaya yon. Tagal ko na rin walang break. Mas lalo siyang na-stress sa sinabi nito. Break? Paulo, 6 na buwan ka nang walang trabaho. Sa ano ka nga magpapahinga? Napangiwi ito sa tono niya. Huwag ka na magsimula, Glyza. Bakasyon lang naman. Sagot ng kamag-anak ko, karamihan sa gastusin. Kailangan ko lang ng konting pocket money pero baka pamilya ko nang bahala ron. Itinulak niya palayo ang plato. Ang dami na nating problema. Ngumuso naman si Paulo. Lagi ka na lang negatibo. Bakit hindi mo na lang ako hayaan minsan mag-enjoy? Nanginginig ang kanyang kamay. Kasi habang nag-e-enjoy ka, ako dito iniisip kung paano babayaran ng renta. Paano pa kakainin si Sofia? Paano ko ipapaliwanag sa sarili ko na ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng buhay ko, inuuna pa ang kaligayahan kaysa sa pamilya niya? Naglakad si Sofia papasok habang kinukusot ang mga mata. Mama, Papa, bakit kayo nag-aaway? Napatigil si Glyza. Pilit na mangumiti si Paulo at binuhat ang anak papunta sa kandungan. Hindi kami nag-aaway, baby. Sagot nito na parang walang nangyayari. Gusto lang ni Papa magbakasyon ng kaunti. Tama, Mama. Sumikip ang lalamunan ni Glyza. Pinilit niyang umiti para kay Sofia, pero sa loob parang nadudurog ang puso niya. Kinagabihan, nang lumabas si Paulo para mag-basketball kasama ng barkada, naiwan si Glyza mag-isa sa kusina. Nandun pa rin ang mga bayarin at nakakalat na parang basura sa buhay niya. Ipinatong niyang mukha sa mga palad at tahimik na dumaloy ang luha. Nakakainis talaga. Hindi na nga ako pakasalan, ganyan pa siyang walang hiya siya. Ingungudngud ko siya sa sahig ng court na yon. Buwisit talaga, napakaisip bata pa rin. 8 taon ang paghihintay, pag-asa at pagpapatawad. At ngayon, ang natitira na lang sa kanya ay pagod.
Isang gabi, napatingin siya sa orasan. Halos 8:00 na. Dapat nasa biyahe na si Glyza papasok sa trabaho. Pero heto siya, naghihintay pa rin kay Paulo na nangakong pag-uusapan nila ang tungkol sa pera nila. Pinagdikit niyang labi at dinala ang tasa sa maliit na mesa. Ang tagal naman ng unggoy na yon. Masakit pa rin ang puso ni Glyza sa pagkawala ng ina. Para siyang batang nawala ng salbabida habang palutang-lutang sa malawak na dagat. Noon, ang ina ang tagasalo niya, ang kanyang sandalan. Pero ngayon, mas ramdam niya ang pagod ngayong wala na ito. 6 na buwan ka nang walang trabaho. 6 na buwan, Paulo. Hanggang kailan pa ako maghihintay? Bungad agad ni Glyza. Dinampot nito ang tasa niya at uminom na parang ito ang nagtimpla. Sabi ko naman, naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Sabi ng tito ko. Sinabi ng tito mo yan 2 buwan ang nakalipas. Putol niya sa paulit-ulit nitong dahilan. At 4 na buwan bago yon, sabi mo may interview kang pupuntahan na hindi naman nangyari. Alam mo ba kung ilang beses ko nang narinig to? Umusod si Paulo pabalik sa upuan at walang pakialam. Bakit ka ba parang sobra kong makadrama? Kumalma ka, Glyza. May darating. Nag-aalab ang dibdib niya. Kumalma? Paulo, ilang buwan pa lang ang nakalipas mula nang ilibing ko ang nanay ko. Alam mo ba kung gaano kalaking inutang ko para sa ospital at libing? Alam mo ba kung gaano na tayo kalapit na mapalaya sa apartment na to? Sandali itong natigilan. Alam ko, babe. Alam kong mahirap. Babawi ako, nangangako ako. Konting oras lang ulit. Saka hindi tayo mapapalayas dito. Lalapit ulit ako kina mama at papa. Aasa ka na naman sa kanila. Hindi ka ba nahihiya? Walang hiya ka? 26 ka na. Partner mo ako at may anak na. Umaasa ka pa rin sa mga magulang mo? Sinamaan siya ng tingin ni Paulo. Akala mo ba na sa pagsigaw mo may mareresolba? Saka nag-aabot pa rin naman sila ng tulong ah. Kaya walang problema. Ang kulit mo na minsan, Glyza. Nakakapagod. Mas lalong tumibay ang kanyang hinanakit. Nakakapagod? Alam mo kung anong nakakapagod? Yung magdoble ng shift, umuwi para magluto, maglinis, turuan si Sofia sa assignment, tapos magdamag nag-iisip kung paano kakayanin. Habang ikaw naglalaro at nagbabasketball lang, kung umasta ka parang binata ka pa rin. Aba, nagsisikap din ako. Bigla itong sumigaw na ikinagulat niya. Nagsisikap ako, okay? Hindi porke hindi ko ginagawa gaya ng gusto mo, wala na akong pakialam. Saka kahit nangihingi ako sa pamilya ko, ambag ko pa rin yun. Sa side ko pa rin. Natigilan si Glyza. Bihira itong magtaas ng boses. Saglit, gusto niyang paniwalaan, pero naalala niya ang 6 na buwang lumipas, ang mga taon na hindi ito tumatagal sa trabaho. Lahat ng bayarin na siya lang ang umako. Lahat ng gabing umiiyak siya, habang mahimbing na natutulog ito sa tabi. Kung may pakialam ka, mariing sabi ni Glyza, may gagawin ka. Hindi yung ganitong tambay ka. Hindi yung palagi ka nalang nawawala ng trabaho kasi tinatamad ka. Oo, may kaya kayo. Sabihin natin na balang araw pamamanahan ka. Pero sa ugali mong yan at sa kung paano ka humawak ng pera, hindi na ako magtataka kung madaling mauubos ang pamana sa'yo. Bumagsak ang balikat ni Paulo. Hindi mo naiintindihan. Kung ganun, ipaintindi mo sa akin. Pagsusuma mo ni Glyza. Dahil sa ngayon, parang iniwan mo na kami. Nag-angat ito ng tingin, mabilis ding umiwas. Ayokong basta matrap sa trabahong walang kwenta. Gusto ko ng mas maganda, yung sulit sa oras ko. Tumawa siya ng mapait. Sulit sa oras mo? Paulo, lahat ng trabaho nakakapagpakain sa atin, sulit. Kahit hindi mo pangarap na trabaho, papatusin mo kasi dapat may paninindigan ka na buhayin kami ni Sofia. Mabigat ang katahimikang sumunod sa pagitan nilang dalawa. Sa huli, tumayo si Paulo at basta nalang kinuha ang cellphone at lumabas ng apartment. Makalipas ang ilang oras, bumalik naman ito. Gising pa si Glyza habang nakatitig sa kisame. Kapag nag-aaway sila ay sadyang hindi siya nakakatulog. Walang imik na humiga si Paulo at lumubog ang kutsyon sa bigat nito. Tumalikod na lang si Glyza at hinarap ang pader. Tuluyang dumaloy ang mga luhang kanina niya pang pinipigil. Kinabukasan, hinatid niya si Sofia papasok sa school bago pumasok sa trabaho. Masiglang naglalakad ang bata sa gilid ng bangketa
at mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. "Mama," tanong ni Sofia, "bakit po si Papa hindi pumapasok sa trabaho gaya ng ibang tatay?" Parang tinuhog ang puso ni Glyza. Pinilit niya lang umiti. "Naghahanap pa si Papa mo, anak. Makakahanap din siya." Tumango ang bata at naniwala agad. Ang inosenteng tiwala nito ang mas lalo pang nagpapasakit sa kanya. Ayaw niyang magsinungaling, pero ano pa bang magagawa niya? Pagkahalik sa anak at nang tuluyang makapasok si Sofia sa paaralan, nanatili siyang nakatayo sa bangketa. Mabigat pa rin ang dibdib ni Glyza. Tuwing nakikita niyang anak, nararamdaman niya ang guilt na hindi niya ito mabigyan ng higit pa, na hinahayaan niyang magtiis, na nananatili siya sa lalaking ayaw lumago sa buhay. Habang tinutupi ni Glyza ang uniforme ni Sofia para sa kinabukasan, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng notification mula sa kanyang cellphone. Sinilip niyang screen, isang tag mula sa pinsan niyang si Mariel sa Facebook. "Paolo, ang saya nito. Japan with the fam." Parang biglang lumubog ang sikmura niya sa caption na yon ng post. Nanginginig ang mga kamay na pinindot niya ang post. Bumungad ang isang group photo. Naroon si Paolo kasama ang mga pinsan nito. Pawang nakangiti sa gitna ng maliwanag na kalye ng Tokyo. Nakabuka ng maluwag ang mga braso ni Paolo na para bang walang alalahanin. "Buisit ka talaga. Nagpaalam ka sa akin na doon ka muna sa inyo. Talagang sumama ka pa rin. Nakapag-Japan ka pa sa lagi ng sitwasyon natin?" Gigil na sabi ni Glyza at gusto na lang ibato ang kanyang cellphone. Natigilan si Glyza. Nag-scroll siya pababa sa sunod-sunod na larawan. May Ushi, Disneyland Tokyo at cherry blossoms. Si Paolo may nakayakap na pinsan at hawak ang bote ng beer habang nasa hotel. Nabitawan niyang uniforme at mabilis na dinampot ang cellphone. Tinawagan niya agad si Paolo. Sumagot ito matapos ang 3 ring. "Hello, Glyza." "Paolo." Singhal niya rito. "Nasaan ka?" Sandaling katahimikan. Nasa labas." "Labas saan?" Kumabog ng malakas ang puso niya. Tumawa si Paolo ng alanganin. "Kasama lang ng mga pinsan." "Sa Japan?" Nakuha pang tumawa ni Paolo na nagpalusot lang ng magpaalam. Nakita mo palang post." Mas hinigpitan ni Glyza ang hawak sa cellphone. "Nagpunta ka ng Japan? Nang hindi man lang nagsabi? Nang hindi man lang nagpaalam? Nagpalusot ka pa?" "Relax ka lang, Glyza." Anito na parang siya pang may kasalanan. "Biglaan lang. Inaya ko ng mga pinsan ko at sila na halos ang gumastos. Saka nagagalit ka kapag sasama ako kaya hindi na ako nagpaalam." "Relax?" Gigil niyang tanong. "Umalis ka ng bansa, Paolo. Hindi mo malang sinabi sa akin." Nahimigan niya ang inis ni Paolo sa kabilang linya. "Bakit mo pinalalaki? Biyahe lang naman to." "Biyahe?" Nanginginig ang kamay ni Glyza. "Naalala mo ba na wala tayong pambayad ng upa ngayong buwan? Naalala mo bang kailangan ng bayaran ng field trip ni Sofia? Naalala mo bang nalulunod pa rin ako sa utang galing sa libing ni Mama? Tapos ikaw, nandyan ka sa Japan at nag-e-enjoy?" Tumigas ang tono ni Paolo. "Hindi naman kita iniwan. Kailangan ko lang magpahinga." Bumuhos ang luha ni Glyza. "Magpahinga, Paolo? Kahit lamang minuto wala akong pahinga. Araw-araw ako nagtatrabaho, umuuwi, nagluluto, naglilinis, tumutulong kay Sofia, nagbabayad ng bills. Wala akong oras para bumigay. Wala akong oras para tumakas. Anong karapatan mong magpahinga at mag-unwind dyan sa Japan?" "Ang OA mo. 1 linggo lang naman para kang mawawala ng mundo." Naiinis niyang pinutol ang tawag. Gustong-gusto nang sumigaw ni Glyza, pero pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Pag-uwi ni Paolo makalipas ang 5 araw, halos sumabog na si Glyza sa galit at pagod. Paulit-ulit na niyang inensayo ang mga sasabihin, ngunit nang makita niyang pumasok ito dala ang maleta, naglaho ang lahat ng kanyang mga nais sabihin. "Masaya bang bakasyon?" Malamig ang tinig niya. Nakangiting inilapag ni Paolo ang bag. "Ayos, dapat nakita mo yung Tokyo Tower at ang pagkain." "Huwag mong ikwento sa akin ang pagkain habang halos araw-araw kaming kumakain lang ni Sofia ng instant noodles para lang mapagkasya ang pera."
Napakurap si Paolo at tila nagulat sa tono niya. Babe, huwag ka naman ganyan. May pasalubong ako. Hinanap nito ang bag at iniabot ang isang keychain na hugis Mount Fuji. Oh, para sa'yo. Nakatitig si Glyza sa mumunting keychain na yon at hindi makapaniwala. Keychain? Paolo, patay ang nanay ko. Baon ako sa utang. Pagod na pagod ako. At keychain ang dala mo? Na parang sapat na to para sa lahat ng iniwan mo? Bahagyang nanlumo ang ngiti nito. Pasalubong lang naman. Bakit kailangan mong magalit ng ganyan? Mapait ang tawa ni Glyza at walang bahid ng saya. Pasalubong? Yun bang halaga ng 8 taon ng buhay ko? Pasalubong? Tumigas ang panga ni Paolo. Sobra ka. Ako bang sobra? Lalong tumaas ang boses niya. Umalis ka ng bansa nang hindi nagsabi. Hindi mo inisip si Sofia. Hindi mo inisip ang mga bayarin. Hindi mo ako iniisip. Sarili mo lang ang iniisip mo, Paolo. Lagi na lang sarili mo. Ibinagsak ni Paolo ang keychain sa mesa. Lumabas na rin ang inis. Karapatan ko rin mabuhay, Glyza. Hindi lahat puro problema. Kailangan ko rin yun. Lumapit si Glyza habang nanginginig sa galit. Kailangan mo ng bakasyon? Alam mo ba kung anong kailangan ko? Kailangan kita sa ospital nung namatay si Mama. Kailangan kita nung hindi ako makatulog sa sobrang lungkot. Kailangan kita nung tinatanong ako ni Sofia kung bakit hindi siya binibilhan ng mga gamit ng sarili niyang ama. Kailangan ko ng katuwang, Paolo. Pero lagi kang wala. Naghari ang bigat ng mga salita niya at alam niyang parang sampal na rin yun kay Paolo. Napatingin sa kung saan ang kanyang boyfriend at nakagatang labi. Tumulo ang luha ni Glyza ng sunod-sunod. 8 taon, Paolo. 8 taon kitang minahal. Inialay ko ang kabataan ko, ang tiwala ko, ang puso ko. At pagkatapos ng lahat, hindi ka pa rin handa. Hindi ka pa rin sigurado. Parang binata ka pa rin habang ako nag-aalaga ng anak. Napakamot ito sa batok. Pasensya na. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto ni Sofia. Sumilip ang bata habang niyakap ang paboritong stuffed toy. Mama, Papa, bakit po kayo sumisigaw? Mabilis na pinunasan ni Glyza ang luha. Balik ka na sa kama, anak. Nag-uusap lang sina Mama at Papa. Nanginginig ang labi ni Sofia. Galit ka po ba kay Papa? Bakit lagi ka po niyang pinapaiyak? Napalunok si Glyza. Gusto niyang isigaw na oo, pero pinilit niyang umiti. Hindi, anak. Sige na, matulog ka na. Muling nagsara ang pinto. Ang katahimikang sumunod ay halos nakakasakal na para sa kanilang dalawa ni Paolo. Ayoko na. Pagod na sabi ni Glyza. Kumunot ang noo nito. So ano, susuko ka na lang? Itatapon mo lahat ng pinagsamahan natin? Nabasag ang tinig ni Glyza. Ano bang naitayo natin, Paolo? Sabihin mo, anong meron tayo matapos ang 8 taon? Bukod sa anak na halos hindi mo maalagaan at sa buhay na palagi na lang umaasa sa mga magulang natin. Natigilan si Paolo, nakapikit at halatang nagpipigil. Mahal kita, Glyza. Hindi ba ba sapat yun? Humagulgol na si Glyza. Hindi. Hindi sapat ang pagmamahal. Hindi kung walang pagkain sa mesa. Hindi kung ako lang ang kumikilos para maging matatag to. Hindi kung masyado kang isip bata para maging padre di pamilya para sa amin. Hindi mo naiintindihan. Singhal ni Paolo. Hindi, Paolo! Putol ni Glyza sa mga sinasabi nito. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Kailangan ko ng katuwang. Kailangan ko ng kamay na hawak sa akin sa bawat madidilim na bahagi ng buhay ko. Kailangan ko ng kakampi. Pero lahat ng yon, ilang taon kong hinanap sa'yo pero hindi ko man lang naramdaman. Matagal na walang nagsalita. Tanging tik-tak ng orasan at ang mahinang ugong ng TV ang naririnig nila. Tumayo si Glyza. Hindi ko na kaya. Iiwan mo ako. Pagkatapos ng lahat ng binigay ko sa'yo. Pagkatapos ng 8 taon. Napasinghap si Glyza pero hindi umatras. Binigyan mo ako ng 8 taon ng paghihintay. 8 taon ng palusot. 8 taon ng panonood sa lalaking minahal ko na tumatangging maging lalaki para sa amin ni Sofia. Napabuntong hininga si Paolo. Teka nga, huwag ka munang magpadalos-dalos. Pag-usapan muna natin to, Glyza.
Bakit ba lagi kang nanenermon? Para bang natutuwa ka kapag may rason tayong mag-away? Rason? Tumindi ang boses ni Glyza. Hindi ko na kailangan maghanap ng rason, Paulo. Sobrang dami na. Bayarin na hindi nababayaran, mga aplikasyon sa trabaho na hindi mo inaasikaso, mga responsibilidad na iniiwan mong bulok na habang nandito ka lang at tambay sa bahay. Diyos ko, Glyza, pwede ba tumigil ka? Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Kung makapagsalita ka naman, para bang wala akong pakialam kahit kailan. Giit pa ni Paulo. May pakialam naman si Paulo. Hindi naman sila pinabayaan, pero hindi pa rin sapat yon. Ang kailangan niya, asawang kaya siyang panindigan. Ang kailangan ni Glyza, lalaking kaya siyang pakasalan. Ang kailangan niya, partner na mamahalin, aalagaan, at maaasahan sa lahat. Kaso, 8 taon na sila, hindi niya pa rin yun nakikita kay Paulo. Inunawa niya dahil masyado pa silang batang nagsimula noon, pero hanggang kailan siya maghihintay para maging mature ito. Hindi pa nakatulong ang mga magulang ni Paulo na hindi hinahayaang mahirapan ng anak. Kaunting ungot lang, bigay agad ang mga ito. Kaya kahit pagbuhay ng pamilya, inaasa na lang ni Paulo sa mga magulang. At ayaw ni Glyza ng ganitong lalaki. Hindi niya nakikita ang sarili sa isang taong tagilid ang paninindigan. Mapait ang tawa ni Glyza. Meron ba? Kasi hindi ko na maalala kung kailan mo huling ipinakita na may pakialam ka sa akin, kay Sofia, at sa atin. Sinusubukan ko. Sigaw ng kanyang partner. Hindi mo nakikita kung gaano kalaki ang pressure sa akin. Gusto mo bigla na lang ako maging perpektong lalaki. Pero alam mong nahihirapan ako mag-adjust. Umangat ang dibdib ni Glyza. Paulo, 8 taon na. 8 taon na ako naghihintay na makapag-adjust ka. Gaano pa katagal ang gusto mong hintayin ko? Nakatitig lang ito sa kanya at umigting ang panga. Saglit na lumambot ang mga mata nito na parang maiintindihan na nito. Pero umiling lang si Paulo at nagsalita na mas lalo niya lang ikinainis. Nagdadrama ka lang. Parang may nabasag sa loob ni Glyza. Hindi ako nagdadrama. Nagsasabi ako ng totoo. Paulo, hindi ko na kaya. Sige na, Glyza. Nag-aaway na tayo dati. Bukas okay na ulit tayo. Mabuti nga sana kung simpleng away lang iyon. Pero alam ni Glyza na sagad na ang kanyang pagod, kaya ngayon may lakas na siya para sumuko na. Hindi niya na talaga kaya. Hindi niya nga alam kung paano niya napagtiisan yon ng 8 taon. Maikli ang pasensya niya, pero nagtiyaga pa rin siya. Mahal niya ang binata at umaasa siya rito. Pero habang tumatagal, lalo niyang napapagtanto na wala siyang aasahan. Umiling siya. Hindi na. Bukas, hindi na magiging okay. Kasi hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Ako na lang ang laging nagbubuhat. Ako lahat. Natawa si Paulo ng mapait. Ganun lang. Pinaalis mo na ako. Pagkatapos ng lahat. Lumapit si Glyza sa aparador at kinuha ang isang duffel bag. Namilog ang mga mata ni Paulo habang nakikitang tinitiklop nito ang mga damit niya. Anong ginagawa mo, Glyza? Ipinapak ang gamit mo. Mahina niyang sagot. Kasi kung hindi ko gagawin ngayon, baka hindi ko na ulit kayanin. Hinawakan ni Paulo ang pulso niya at desperado ang mga mata. Tigilan mo nga yan. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang. Tumingin siya rito habang nangingilid ang luha. Seryoso ako. Binitiwan siya ni Paulo, umatras na parang tinamaan. Pipiliin mo talaga to. Pipiliin mong sirain ang pamilya natin. Parang pinupunit ang kanyang dibdib. Hindi ko sinisira ang pamilya. Matagal mo na tong sinira, Paulo. Binibigyan ko lang ng linaw ngayon. Nakakapagod ng umasa sa'yo. Sa huli, napatawa si Paulo habang nanginginig ang tinig. Sige, gusto mong umalis ako? Aalis ako. Pero huwag kang lalapit sa akin kapag na-realize mong walang ibang magmamahal sa'yo gaya ko. Wala siyang pakialam sa sinabi nito. Ilang beses na siyang nalunod sa mga pangako ng lalaki. Kaya parang kahit ano pang sabihin ni Paulo, wala nang kahit anong bigat para kay Glyza. Ang pagmamahal, hindi dapat ganito, Paulo. Mabigat, malungkot, hindi pantay. Kung ganito ang klase ng pagmamahal mo, ayoko na. Sa'yo na lang.
sabi ni Glyza pagkatapos i-zipper ang duffel bag nito. Binasag ng maliit na tinig ang katahimikan. Mama, bakit po nag-iimpake si Papa? Lumuhod si Glyza at halos madurog ang puso. Nayakap niya ang anak. Kailangan lang muna ni Mama at Papa ng space, anak. Pero huwag ka mag-alala. Mahal na mahal ka namin pareho. Nanginig ang labi ni Sofia. Pupunta pa rin po si Papa para makita po ako. Lumuhod din si Paolo at bakas ang sakit sa mga mata. Oo naman, baby girl. Lagi kitang makikita. Kahit ayaw na ng mama mo sa akin, wala akong pakialam. Parang napaso ang dibdib ni Glyza. Gusto niya pa sanang makipagtalo pero hindi na lang siya sumagot. Hindi sa harap ng anak, pagod na rin siyang makipagsagutan pa rito. Nang makatulog na si Sofia, inihatid ni Glyza si Paolo sa pinto. Papayagan mo pa rin akong bumisita? Tanong nito, mas mahina na at halos may pagdadalawang isip. Oo, mahina niyang sagot. Para kay Sofia, kailangan niyang tatay niya. At tayo, Hinanap ng mga mata ni Paolo ang mata niya. o wala na ba talagang pag-asa? Naninikip ang lalamunan ni Glyza pero pinilit magsalita. Wala na. Ilang taon kitang pinakiusapan na lumaban para sa atin. Ilang taon kitang hiniling na tumayo para sa pamilya natin. Pero hindi mo ginawa. Hindi ko na kayang magmakaawa. Matagal siyang tinitigan ni Paolo, tapos mapait na tumango. Kumibot ang labi ni Glyza pero hindi na siya nagsalita pa. Nakakabinging katahimikan ang sumunod nang makaalis na si Paolo. Sa unang pagkakataon sa 8 taon, parang walang laman ang apartment. Bumagsak si Glyza sa sahig habang nanginginig sa pag-iyak. Umiiyak siya para sa binatang minahal niya noong 17 pa lang siya. Para sa lalaking hindi kailanman dumating. Para sa mga taon na hindi na mababawi pa. Pero sa ilalim ng dalamhati, may kumikislap na magaan na pakiramdam. Dahil sa pagkakataong yon, kanyang mababatid na pinili niya ang sarili. Ang mga sumunod na araw ay kakaiba. Dumadalaw si Paolo para kay Sofia kung kailan ito gusto. Minsan 1 oras, minsan 10 minuto lang at laging may dahilan. Pero hindi na ito hinabol ni Glyza. Hindi na siya nagmakaawa, hindi na siya naghintay. Sa bawat ngiti ni Sofia bago matulog, sa bawat bayarin na nababayaran mula sa sariling kita, sa bawat salamin na hindi na sinasalamin ang anino ni Paolo, unti-unting lumalawak ang gaan sa dibdib ni Glyza. Pinakamahirap ang mga umaga. Mama! Bulong ni Sofia habang namamaos ang boses isang umaga. Pupunta po ba si Papa ngayon? Pinilit ni Glyza nung umiti. Baka anak, tingnan natin. Napakunot ang noo ni Sofia. Hindi na po siya madalas pumupunta. Parang mga patalim ang bawat salita, pero hinagot ni Glyza ang buhok ng anak at hinalikan ito sa noo. Kahit wala si Papa mo, nandito si Mama palagi. Sa edad na 25, pakiramdam ni Glyza ay mas matanda siya kaysa sa tunay niyang edad. Ang daming bayarin, may pangbayad naman pero hindi pa rin sapat. Pero nakakaraos pa rin siya. Gumagawa ng tipid na ulam, pumapasok ng dagdag na oras sa cafe, at ibinibenta online ang mga lumang damit. Paulit-ulit na lang siyang lumalaban para maging okay ang anak niya. Isang Biyernes ng gabi, matapos magsara sa cafe, umuwi siya ng pagod na pagod. Pagbukas ng pinto ng apartment, nadatna niyang nakaupo si Paolo sa sofa. Tumingala ito, kas walang ayos na para bang doon pa rin nakatira. Ay, namiss ko si Sofia kaya dumaan ako. Nanigas si Glyza. Sana tumawag ka muna. Nagkibit balikat ito. Anak ko rin siya. Kailangan ko ba ng permiso? Hindi. Mariin niyang sagot, sabay bagsak ng bag sa upuan. Pero kailangan niya ng consistency, Paolo. Bigla ka nalang nawawala ng ilang araw tapos susulpot kapag trip mo. Hindi siya laruan na pwede mong damputin at ibaba kung kailan mo gusto. Oo, hiwalay na tayo, pero may responsibilidad ka pa rin sa anak mo. Yun ang dahilan ni Glyza, kaya siya nakipaghiwalay. Bukod sa masyado itong immature at isip bata, iniiwasan niya na lang din na palagi silang magtalo. Wala rin namang maaayos sa mga away nila. Pinigil ni Glyza ang nag-aapoy na galit sa dibdib. Ayaw niyang mag-away sa harap ni Sofia na sumilip mula sa kwarto.
Papa! Sigaw ng bata, sabay takbo sa mga bisig ng ama. Binuhat ni Paulo ang anak nila. Hello, baby girl. Miss mo ko? Tumango naman si Sofia. Opo, dito ka ba matutulog? Nabitin sa hangin ng tanong. Lumingon si Paulo kay Glyza at bahagyang napangiwi. Hindi ngayon, baby. Dumaan lang ako para makita ka. Nalungkot ang mukha ni Sofia kahit pilit tinatago. Sige po. Nang makaalis si Paulo, tinapan ni Glyza ng kumot si Sofia. Mahigpit na niyakap ng bata ang stuffed bunny nito. Mama? Mahinang tanong ng bata. Bakit hindi na natutulog dito si Papa? Naninikip ang dibdib ni Glyza. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang pisngi ng anak. Kasi nagdesisyon si Papa at Mama na sa magkaibang bahay na tumira. Alam mo naman na palagi kami nag-aaway at palaging umiiyak ang Mama. Pero tandaan mo, mahal ka pa rin ni Papa mo at mahal ka rin ni Mama. Hindi magbabago yon. Tumingala si Sofia. Pero sino naman po ang nagmamahal sa iyo, Mama? Nabigla siya, kumurot sa mata niyang luha, pero ngumiti pa rin. Ikaw anak, at sobra-sobra na yon. Lumipas ang mga linggo sa rutang nakakapagod ngunit nagbibigay lakas kay Glyza. Araw-araw, sinusuotan niya si Sofia ng uniforme. Nagbabaon ng pagkain, tapos nagmamadaling sumakay ng jeep papunta sa trabaho. Natutunan niyang pahabain ang sahod, ayusin ang mga sira imbes na bumili ng bago at umasa lang sa sarili. May mga gabing tahimik siyang umiiyak sa banyo, tanging lugar na hindi siya maririnig ni Sofia. May mga gabing nakatitig lang siya sa kisame, iniisip kung paano niya kinaya ang 8 taon nang paulit-ulit na pakiusap kay Paulo na magbago. At gayon pa man, sa kabila ng pagod, sa kabila ng pag-iisa, may bago siyang naramdaman, isang maliit na apoy ng kalayaan. Hindi na niya kailangang hintayin si Paulo, hindi na siya nakadepende sa mga pangako nito. Sa unang pagkakataon, siya ang may hawak ng buhay niya. Kinagabihan, simpleng hapunan lang ang inihanda ni Glyza. Kanin at pritong talong, masayang nagkwento si Sofia habang kumakain. Mama, paglaki ko, bibilhan po kita ng malaking bahay. Wika nito. Maraming bintana para hindi ka na mahirapang magtrabaho. Natawa si Glyza at hinimas ang buhok ng anak. Ang sweet naman, pero wag mong alalahanin si Mama ha. Mag-aral ka lang ng mabuti at maging masaya. Yun lang ang kailangan ko. Ngumiti si Sofia. Magiging pinakamatalino po ako sa klase para maging proud po kayo, Mama. Proud na ako ngayon pa lang. Bulong ni Glyza at umapaw ang puso sa saya. Yun ang buhay niya. Mas mahirap pero kinakaya niya naman. Isang gabi, maingay ang bulwagan sa magagalang na tawa at kalansing ng mga baso. Hindi yun ang uri ng lugar na karaniwang pinupuntahan ni Glyza tuwing Sabado ng gabi. Pero pinilit siya ng kaibigan at matagal ng kasamahan sa trabaho na si Andrea na sumama. Networking, Glyza. Kailangan mong makakilala ng mga bagong tao, gumawa ng koneksyon, malay mo makatulong sa trabaho, o kahit papano makalabas ka man lang ng bahay. Ani Andrea na may ngiti sa mga labi. Kaya heto siya ngayon, suot ang payak na navy blue na bestidang nahukay lang niya mula sa pinakailalim ng aparador. Nakapusod ang buhok ng maayos, pero may ilang hiblang nakawala at humuhulma sa kanyang mukha. Pakiramdam niya, hindi siya nababagay sa gitna ng mga kumikislap na gown at plantsadong suit. Pero pinilit niyang umiti habang hawak ang baso ng tubig. Bakit naman kasi kailangan mo pa akong isama? Palibhasa, hindi ka lang sinipot ng date mo kaya ako ang +1 mo. Reklamo ni Glyza. Mula sa kabilang dulo, kumakaway si Andrea. Abala na agad sa pakikipag-usap sa dalawang executive. Napabuntong hininga si Glyza. Pinangako niya sa sarili na tatagal siya ng 1 oras bago magtangkang umuwi para kay Sofia. Unang beses mo dito? Tanong ng isang boses ng lalaki. Mula sa kaliwa niya, nanggaling ang malalim at matatag na tinig. Napalingon si Glyza at napatingala. Isang lalaking tila napupuno ang espasyo kung saan ito nakatayo. Matangkad, malapat ang balikat, pero may dalang gaan na nagpalambot sa presensya nito kahit na nakaitim na suit pa. Oo, pag-amin niya habang kumakapit ng mahigpit sa baso. At marahil huli na rin,
hindi talaga ako bagay sa mga ganitong okasyon. Bahagya itong umiti at may halong tuwa. Bagay. Para kang sanay na sanay dito. Napatawa siya ng kaunti. Maniwala ka. Hindi. Nakadalo na ako sa mga ganito nung bata pa ako. Pero nagbago ng buhay namin. Kaya hindi na ako nasanay sa mundong ganito. Mas gugustuhin ko pang nakapajama ngayon. Mas lumawak ang ngiti ng lalaki. Meron na tayong pagkakapareho. Pinangakuan ako ng masarap na pagkain kung pupunta ako rito dahil walang nagluto sa bahay. Kung hindi, nasa bahay lang sana ako at inaabala ang sarili sa mas mahalagang bagay. Inabot nito ang kamay. Xavier Cortez. Bahagya siyang nag-atubili bago nakipagkamay. Glyza Ramirez. Ikinagagala kitang makilala, Miss Ramirez. Madali silang nakapagpalagay ng loob sa maliliit na usapan. Ngunit habang nag-uusap sila, naramdaman ni Glyza ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang mapansin, hindi bilang ina ni Sofia, hindi bilang pagod na babaeng pilit na binubuhay ang lahat, kundi bilang siya mismo. Ngunit ang pakiramdam na yon ay nagdulot din ng kaba. Paulit-ulit siyang tumitingin sa kanyang relo na para bang pinaaalalahanan ng sarili na wala yung dapat kahulugan. So, Wika ni Xavier matapos ang ilang sandali. ano bang trabaho mo? Bahagyang nag-ayos ng tindig si Glyza. Administrative assistant, karamihan puro papeles, schedule at pagsisigurong maayos ang buhay ng lahat, maliban sa akin. Pero dati, nagtatrabaho din ako sa cafe, like part-time lang naman, kasi kulang na kulang din talagang sinasahod ko dahil sa dami ng bayarin namin. Pero ngayon, medyo naisip ko na kaunting downgrade na lang sa buhay namin para mapagkasya ko. Yung sahod ko, hindi naman ganun kalaki. Tsaka para hindi na madagdagan ng trabaho ko at mapagod pa. Ano naman ang sayo? Mabilis na ibinalik ni Glyza ang tanong. Negosyo. Sagot naman ito. Import at export. Maliit lang. Pero kaya ko nang ipagmalaki kahit papano. Parang stressful. Ani Glyza. Hindi ko kayang mag-handle ng negosyo kahit maliit lang. Ako naman, hindi siya nakaka-stress para sa akin dahil mahal ko ang ginagawa ko. Pero gusto ko pang magpalawak at magdagdag ng opportunities na kaya kong i-grab. Biglang dumating si Andrea. Nagkakilala na pala kayo. Glyza, siya yung sinasabi kong si Xavier, yung nag-sponsor ng community project nung nakaraan. Maliit na contribution lang. Pagtatama ni Xavier. Mahilig lang magpalaki si Andrea. Kumindat si Andrea kay Glyza. Huwag kang maniwala sa kanya. Halos kalahati ng pondo, siya ang nag-shoulder. Nagulat si Glyza. Hindi ito mukhang taong mahilig magyabang o pumayag na iba ang magyabang para sa kanya. Muli na namang nawala si Andrea. Dinala ng iba pang grupo at naiwan silang dalawa. Pinagmasdan ni Glyza si Xavier at lalong tumindi ang kanyang kuryosidad. Napangiti siya sa isang taong mabait sa kapwa. 2 linggo nang lumipas mula ng gabi ng gala. 2 linggo na rin mula nang mahuli ni Glyza ang sarili na iniisip ang isang lalaking halos hindi pa niya kilala. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na wala lang yon, isang usapan lang, isang kaaya-ayang saglit sa gitna ng magulo niyang buhay. Pero muling nagpakita si Xavier Cortez. Glyza, Napalingon si Glyza mula sa laptop at nagulat. At nandoon nga si Xavier. Xavier? Napalakas ang boses niya. May ilang ulong na palingon kaya ibinaba niya agad ang tono. Anong ginagawa mo rito? Itinaas nito ang hawak na cup na parang nag-aalok ng toast. Nabanggit mo na masarap ang kape sa coffee shop na to, kaya naisipan kong puntahan. Malapit lang naman sa opisina ko. Hindi ko inasahan na nandito ka ngayon. Bahagyang napangiti si Glyza. Hindi niya lubos maisip na naaalala pa yun ng binata. Patunay lang yon na sobrang attentive nito sa mga sinasabi niya noong gabing iyon. Nauwi silang magkasalo sa mesa niya nang mapuno ang cafe. Huwag kang mag-alala, hindi kita iistorbohin ng matagal. Sabi ni Xavier at tumingin sa laptop. Trabaho? Tumango naman siya. Mga report schedule lang naman. Nasa trip yung boss ko kaya pinayagan niya ako na work from home muna. Kaso hindi ako makapag-concentrate kapag sa bahay. Ang pangalawang beses na pagkikita, hindi na aksidente. Hanggang nasundan pa ng nasundan ang mga pagkikita nila. At palagi yung pinahihintulutan ni Glyza.
Kwento mo naman ang tungkol kay Sofia. Biglang sabi ni Xavier. Nanlaki ang mga mata ni Glyza. Bakit? Anak mo siya kaya gusto kong makilala. Sagot naman ng binata. Gusto kong makilala ang taong nagpapangiti sa'yo ng ganyan. Gusto kitang makilala ng buong buo. At alam kong parte mo ang anak mo. Gusto sana niyang umatras. Masyadong personal, masyadong mabilis. Pero may kung anong lambing sa tono nito na nagpapababa sa depensa niya. 7 years old na siya. Dahan-dahan niyang sabi. Matalino, nakakatawa, minsan sobrang daldal, mahilig mag-drawing lalo na ng pusa kahit wala naman kaming alaga. Allergic kasi siya ron, kaya kahit gusto niyang magkaroon ng pusa, bawal naman sa kanya. Lalong lumambot ang mga mata ni Xavier. Parang mana sa nanay niya. Matalino, madaldal, maganda. Uminit ang pisngi niya. Uminom siya para maitago iyon. Hinatid siya ni Xavier pagkatapos. Para siyang dalagang palaging hiyang-hiya. Hindi niya maintindihan ang kabang nararamdaman. Pag-uwi niya, hinila agad ni Sofia ang kanyang kamay. Mama, bakit ganyan ang ngiti mo? Napakurap siya. Hindi niya napansin na nakangiti pala siya. Ano bang ngiti? Wala, pagod nga lang ako. Lumipas ang mga araw at unti-unting naging bahagi ng routine niya ang presensya ni Xavier. Hindi mapanghingi ng atensyon, hindi mapanghimasok ng sobra sa buhay na mayroon siya. Isang gabi, matapos siyang muling ihatid, huminto si Xavier. Pwede ba akong magtanong ng diretsahan? Ha? Napabuntong hininga ang binata. Bakit ka laging umaatras tuwing lalapit tayo sa totoong usapan? Alam mo naman siguro kung para saan tong ginagawa ko. Lumakas ang tibok ng puso ni Glyza. I'm sorry, dahil hindi ko na kayang magkamali ulit. Hindi naman ito natinag. Tama. Pero paano kung hindi ito pagkakamali? Nanuyo ang kanyang lalamunan at umiwas ng tingin. Mas nakakatakot yon para sa kanya. Pakiramdam niya ay hindi pa niya kayang pumasok sa isang relasyon. Sa huli, bahagyang tumango si Xavier. Naiintindihan ko. Huwag kang magmadali. Nandito lang ako. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Paulo sa loob ng bahay. Nakadungaw pala ito sa may bintana. Saan ka galing? Tanong nito habang nakalukip-kip. Trabaho, malabig niyang sagot. Sinungaling. Nakita kitang kasamang lalaking yun. Nabigla siya sa sinabi nito. Oh, ano naman? Hiwalay na tayo, Paulo. Karapatan kong malaman. Singhal ni Paulo. Akala mo ba? Basta-basta mo na lang akong iiwan at makikipagrelasyon sa mayaman. Nagyelo ang boses niya. Walat kalahating taon, Paulo. Huwag mong ipakitang bigla kang may pakialam ngayon. Bago pa lumala, lumabas si Sofia sa pintuan. Agad niya itong binuhat at tinitigan si Paulo. Umalis ka na, Paulo. Mag-uusap tayo tungkol kay Sofia sa ibang araw. Hindi sa ganito. Napamura ito bago naglakad papalayo. Alam niyang natapakan lang ang ego nito, kaya ganoon na lang kung mangialam sa buhay niya. Akala yata ni Paulo, hindi niya alam na may ibang babae na rin ito pagkatapos nilang magkahiwalay. Kahit na naghiwalay sila noon, umaasa pa rin siyang makipagbalikan. Umaasa siyang suyuin ito, pero hindi naman ginawa. At mas lalong nawalan siya ng gana nang mabalitaan na nagkaroon din ito ng bagong babae sa halip na magpakumbaba sa kanya. Sabado ng umaga, nasa loob siya ng isang grocery store. Mahigpit na hawak ni Glyza ang kamay ni Sofia habang itinutulak ang pushcart. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ni Glyza, kayang-kaya niyang buhay kahit silang dalawa lang ni Sofia. Hanggang sa marinig niya ang isang pamilyar na tinig mula sa likuran. Glyza? Napangiti siya, hawak pa ang kamatis na pinipili niya. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Xavier. Xavier, mahina niyang sambit. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti naman ito. Namimili rin? Bago pa makasagot si Glyza, sumilip si Sofia mula sa likod niya. Mama, sino po siya? Nabigla si Glyza. Hindi pa siya handa para doon. Sofia, kaibigan ko. Ang pangalan niya ay Xavier. Laking gulat ni Glyza nang agad yumuko si Xavier upang pantayan ang tingin kay Sofia. Hi Sofia, ang ganda ng damit mo. Paborito mo bang kulay yan? Tumingin si Sofia sa binata
saka sa kanya na parang humihingi ng pahintulot. Tumango naman si Glyza. Apo, sagot ng bata. Pink, pink ang the best. Wow, bagay sa yung color pink. Seryosong sabi ni Xavier na para bang yon ang pinakamahalagang katotohanan sa mundo. Natawa si Sofia. Napakapit sa dibdib si Glyza. Si Paulo, bihira lang mapansin ang ganoong detalye, lalo na ang yumuko para makipag-usap kay Sofia. Habang nagpapatuloy sila sa pamimili, kusang nakisabay si Xavier sa kanila. Pwede ba akong sumabay? Mahina nitong tanong kay Glyza. Gusto sana niyang tumanggi pero naunahan siya ni Sofia. Sige po, kasama ka po sa amin. Bibili si mama ng isda. Favorite ko po ang fish. Maya-maya ay ang dalawa na ang nag-uusap. Kung mag-usap ay parang magkaibigan lang na matagal na hindi nagkita. Hinila ni Sofia ang manggas ni Xavier. Kumakain ka po ba ng isda? Paborito ko rin. Seryosong sagot nito. Pero dapat prito at sobrang malutong. Ikaw? Tumawa si Sofia. Ako rin, luto ni Mama, the best. Pero masarap din po ang isda or kaya patis na sabaw na may taba ng pork at mga kamyas. Wow, parang masarap nga. Kailangang matikman ko balang araw. Sagot ni Xavier at tumingin sandali kay Glyza. Kunwari, abala si Glyza sa pagpili ng tilapia. Pero ang puso niya, kumakabog ng mabilis. Kung papanoorin sila ng ibang tao, para lang silang isang masayang pamilya. Maya-maya, bit-bit na ni Xavier ang dalawang mabibigat na supot ng mga pinamili nila. Agad yung tinutulan ni Glyza. Huwag na, kaya ko. Hayaan mo na. Mahinang putol nito. Mas mabigat ang pasan mo. Tumango itong muli kay Sofia na tuloy-tuloy pa rin ang kwento tungkol sa paborito nitong cartoons. Maliit na bagay, pero tila tumagos kay Glyza. Si Paulo, ni minsan, hindi nagkusang magbuhat ng groceries. Hindi nakipagkwentuhan ng ganoon kay Sofia. Hindi kailanman hinatid ang anak nila sa school, kahit nakitang pagod na si Glyza, deadma lang. Pero si Xavier, kahit katiting na lungkot na mayroon siya, napapansin agad at hindi na mapakali. Parang gagawin lahat, kahit baliktarin pa ang mundo, makita lang siyang maayos at ngumingiti ulit. Pagdaan nila sa nagtitinda ng turon, kumislap ang mata ni Sofia. Mama, pwede po? Isa lang ha, sobra ng tamis niyan, sabi ni Glyza. Pero bago pa siya makapaglabas ng pera, nagbayad na si Xavier. 3 turon, salamat. Isa kay Sofia, isa kay Glyza at isa para rito. Bumili na rin si Xavier ng isang malaking bote ng mineral water para sa kanila. Agad umungot ng tubig si Sofia, kaya binuksan agad ni Xavier at inalalayan ito sa pag-inom. Parang hinahaplos ang puso roon ni Glyza. Kumagat siya sa turon para itago ang ngiti. Ang lutong at ang tamis ng turon tila sumabay sa kakaibang init na bumalot sa kanyang dibdib. Pagkatapos mamili, dumaan sila sa maliit na parke, malapit sa inuupahan nilang apartment. Nagmakaawa kasi si Sofia na maglaro muna. 10 minuto lang, mariing sabi ni Glyza. Tumakbo ang bata papunta sa swing at iniwan sila ni Xavier sa isang bangko. Galing niya. Mahina pero may paghanga ang tono ni Xavier. Ang bait ng anak mo. Napangiti si Glyza. Oo, siya ang mundo ko. Kita ko naman. Tugon nito. Maswerte siya na ikaw ang mama niya. Natigilan si Glyza. Madalas siyang sabihan ni Paulo na masyado siyang makulit, mapilit o nakaka-pressure. Bihira lang siyang makarinig ng papuri, lalo na ng ganoong kasinseridad. Pinilit niyang mag-iba ng usapan. Magaling ka sa mga bata. May mga pamangkin ka ba? Meron, since bunso ako. Mga babae ang kapatid ko at ako lang ang lalaki. Kaya malaking respeto ko. Malapit din ako sa mga pamangkin kong makukulit. Sagot ni Xavier. Tinitigan ni Glyza ang binata. Napangiti siya dahil sa kinalakihan ni Xavier. Halatang family-oriented at mapagmahal sa pamilya. Malaking bagay din sa kanya na marunong itong gumalang sa babae. Bumalik si Sofia, pawis at namumula ang pisngi. Umupo ito sa gitna nila. Tita Xavier, tulungan mo akong mag-swing. Masiglang utos nito. Natawa si Xavier. Yes, ma'am. Pinanood ni Glyza ang mga ito. Maingat si Xavier, hindi masyadong malakas ang tulak. Laging tinitiyak na komportable ang bata. Ang halakhak ni Sofia ay malaya at masigla.
At doon, kumislot sa dibdib ni Glyza ang pag-asa. Hindi na gaya ng dati na puro paghihintay at pagdarasal na magbabago si Paulo. Bagkus, may bagong dumating para pumuno ng pagkukulang ng una. Nang pauwi na sila, kusang humawak si Sofia sa kamay ni Xavier. "Pwede ka po bang sumama ulit sa amin?" Napatigil si Glyza. Tumingin si Xavier kay Sofia, saka kay Glyza na parang humihingi ng pahintulot. Hindi siya agad nakasagot, pero tumango na lang din. Muling yumuko kay Sofia si Xavier. Kung papayagan ng mama mo, oo, gusto ko rin. Tahimik silang nakatayo ni Xavier habang pinagmamasdan si Sofia. "Hindi mo kailangang gawin to," simulang wika ni Glyza. Tumingin naman sa kanya ang binata. Glyza, hindi ako nandito para palitan ng kahit sino. Alam kong komplikado to, pero kung papayagan mo, gusto kong maging taong maaasahan yung mag-ina. Napalunok si Glyza. Hindi siya makapaniwalang may isang tao na nanaisin na alagaan silang mag-ina. Dahil kay Paulo, nasanay na siyang mag-isa para sa kanilang dalawa ng kanyang anak. Pero ngayon, kahit ilang buwan pa lang niyang kilala, nag-alok na agad ng pagmamalasakit at pag-aalaga na hindi nila natanggap noon mula kay Paulo. Pagdating sa apartment, buhat ni Glyza si Sofia na antok na. Nakadantay ang ulo ng bata sa kanyang balikat. "Gusto ko po siya, Mama. Mabait siya. Pinapasmile ka po niya, hindi gaya ni Papa." Sumakit ang dibdib ni Glyza. Dahil noon niya lang napagtanto, mas marami pang ngiti si Sofia sa isang hapon kasama si Xavier kaysa sa mga taon nitong nakasama ang sariling ama. At sa kaibuturan niya, hindi maiwasang itanong ni Glyza kung yun na ba ang simula ng pamilya na matagal niya nang pinangarap. Isang pamilyang hindi binubuo ng hungkag na salita, kundi ng presensya, pasensya, at tunay na pagmamahal. Gabi na nang tuluyan ang nakatulog si Sofia. Mahigpit nitong yakap ang paborito niyang stuffed bunny. Umupo muna si Glyza sa gilid ng kama, marahang inaayos ang ilang hibla ng buhok na nahulog sa noo ng anak. Sa mga ganoong sandali siya nakakahanap ng lakas. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang pagkabalisa sa kanyang dibdib. Dahil hinihintay siya ni Xavier sa ibaba. Nag-text ito kanina, humihiling na makausap siya kapag nakatulog na si Sofia. Halos tanggihan niya dahil natatakot siya sa maaari nilang pag-usapan. Pero may kung anong pwersa sa pagpupumilit ni Xavier na nagtulak sa kanya na pumayag. Isinuot niyang jacket at marahang lumabas ng apartment. "Ana, pabantay muna sa anak ko, lalabas lang ako." Bili niya sa kanyang kapatid na nag-aaral sa sala. Nakasandal si Xavier sa kotse nang dumating siya. Iba ang dating nito ng gabing iyon. Late ka. Biro nito, bagaman hindi umabot sa mga mata ang ngiti. "Kailangan kong hintayin makatulog si Sofia," sagot ni Glyza at niyakap ang sarili laban sa lamig. "Ano bang mahalaga na hindi pwedeng bukas na lang?" Tinuro ni Xavier ang passenger seat. Sakay ka muna. Sandali lang. Nag-atubili pa siya. "Gabi na." Babalik ka rin agad. Ilang oras lang. May kasama naman si Sofia, hindi ba? Nandiyan ang kapatid mo. Tumango naman siya at hindi na lang nakipagtalo. Tahimik itong nagmaneho. Unti-unting nawala ang ingay ng lungsod habang papalapit sila sa dagat. Hanggang sa huminto sila sa isang tahimik na bahagi na tanawang tubig. Pinatay ni Xavier ang makina. Glyza, Panimula ni Xavier. Ayokong masabi to ng masyadong maaga. Alam kong marami ka ng pinagdaanan. Pero hindi ko kayang magpanggap na basta lang akong narito. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, Huminga ito ng malalim. hindi ako nakikipag-date para sa laro. Hindi ako nandito para magpalipas oras. Kapag tinitingnan kita, nakikita ko ang isang taong gusto kong makasama sa hinaharap. At kapag nakikita ko si Sofia, hindi ko siya nakikitang sagabal. Nakikita ko ang batang gusto kong alagaan, ipagtanggol, at mahalin na parang sarili kong anak. Nanlaki ang mga mata ni Glyza. Xavier, Pakinggan mo muna ako. sabi nito at marahang nakatitig sa kanya. Alam kong mabilis, alam kong nakakatakot, pero kailangan mong maintindihan kung sino ko. Hindi ako si Paulo. Hindi kita lolokohin ng mga pangakong walang laman.
Kapag sinabi kong seryoso ako, totoo yun. Napayuko siya at naninikip ang dibdib. Bumalik sa isip niya ang mga alaala ni Paulo. 8 taon ang paghihintay na magbago ang lalaking mahal niya. At heto si Xavier, ilang buwan pa lang nilang nakikilalang isa't isa. Sinasabi na ang mga salitang halos 1 dekada niyang inasam na marinig. Parang hindi totoo, parang hirap pa siyang paniwalaan. Dahil ano bang espesyal sa kanya para gawin yun ni Xavier para sa kanya? Xavier, hindi mo alam ang sinasabi mo. Saglit pa lang tayong magkakilala. Hindi ko kaya. Hindi mo kayang pagkatiwalaan ako? Saad nito. Tumango siya at pinipilit ang mga daliri. Nawala na ako ng tiwala. Bahagyang lumapit si Xavier at seryoso ang tono. Dahil yon ay galing sa taong hindi naman totoong tinupad ang pangako sa'yo. Hindi ako naglalaro ng salita, Glyza. Kapag sinabi kong gusto kong bumuo ng buhay kasama ka, pinag-iisipan ko yon. Hindi ko sasabihin kung hindi ako sigurado. Mabilis ang tibok ng puso niya. At kung hindi pa ako handa, kung hindi ko kayang ibigay ang sagot na gusto mo, maghihintay ako. Tugon agad ng binata. Hindi kita pinipilit ngayong gabi. Ang hinihingi ko lang, paniwalaan mong totoo ang intensyon ko. Gusto kong maging malinaw sa'yo na umaasa ako na may patutunguhan tong pakikipaglapit ko sa inyong mag-ina. Tumingin siya rito, walang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Walang biro, walang iwas at puro paninindigan lang. Matagal silang natili roon habang pinapakinggan ang hampas ng alon. Maya-maya, nagsalita si Xavier. Hindi ko kailangan ng sagot ngayon. Pero kailangan mong malaman kung saan ako nakatayo. Hindi ako nandito para maglaro. Nandito ako para magtayo ng totoong buhay kasama ka. Kasama si Sofia kung papayagan mo. Napalunok si Glyza. Hindi mo pa kilalang lahat sa akin. Ang mga mali ko, ang lahat ng pasan ko. At kahit malaman ko, ganito pa rin ang mga salita ko. Sagot ni Xavier at banayad na hinahaplos ang kanyang mga daliri. May kung anong nabasag sa kalooban niya. Kay Paulo, lagi siyang nagmamakaawa para sa kaunting effort. Lumalaban para sa kaunting atensyon. Kay Xavier, hindi siya nagmamakaawa. Ito mismo ang nag-aalok ng walang alinlangan at walang kondisyon. Sa biyahe pa uwi, hindi na sila gaanong nag-usap, pero nanatiling nakakulong ang kamay niya sa kamay ni Xavier. Parang tali na nag-uugat ng lakas hanggang makarating sila sa apartment. Pagdating nila sa pintuan, nag-atubili si Glyza. Xavier, hindi ko alam kung kaya kong pagkatiwala ng sarili kong pumili ng tama sa pagkakataong ito. Lumapit ang binata sa kanya. Hayaan mong ako ang magpatunay. Araw-araw sa'yo na pwede mong pagkatiwalaan ang magiging desisyon mo. Kapag magtiwala ka sa akin, walang pagmamadali, walang pressure, kaya kong maghintay, Glyza. Muling sumikip ang dibdib ni Glyza. Pero ngayon, hindi lang takot ang nararamdaman niya. May munting apoy na muling sumiklab at yon ay ang pag-ibig na inakala niyang nawala na. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagsimula na silang mag-date ni Xavier. Binigyan niya ito ng pagkakataon at ang sarili na umibig muli. Halos 10 minuto nang nakatitig si Glyza sa kanyang refleksyon. Maayos na nakalugay ang kanyang maitim na buhok at hapit ang bestidang suot. Pero hindi niya maiwasang kabahan. Ordinaryong hapunan lang to. Mahina niyang bulong sa sarili. Ngayon na lang ulit ako nakapag-ayos ng ganito. Nakakapag-ayos naman siya sa trabaho, pero basta-basta na lang. Mabuti nga at kahit nagkaroon siya ng anak, pinag-aral pa rin siya ng kanyang mama noon. Kaya kahit papaano, nakahanap siya ng magandang trabaho. Gayon din naman ang ginawa kay Paulo. Tamad lang talagang mag-apply ng trabaho. Mama, nandiyan na po si Tito Xavier. Napangiti ang anak niya. Wow, Mama, ang ganda mo po. Mahina siyang tumawa. Salamat. Inimbitahan siya at si Sofia sa hapunan ng pamilya nito. Nag-alinlangan siya noong una at muntik nang tumanggi. Ang ideya na makaupo sa harap ng pamilya ni Xavier na puro mayaman at mga edukado ay nakakatakot. May kaya naman sila noon, pero mahirap na sila ngayon dahil naubos na sa pagpapagamot ng mama niya.
Tinulungan niya nga kahit papaano na makapag-aral ang bunso niyang kapatid para naman makaahon ito sa sariling sikap. Pinag-aalala niya lang ay kung paano kapag mag-iba ang tingin ng mga ito sa oras na malaman na mayroon na siyang anak. Ang ganda mo anak, papuri niya kay Sofia. Napangiti naman ang bata. Sa biyahe papunta sa bahay ng pamilya Cortez, parang hindi totoo ang lahat. Hubhuni si Sofia sa likod ng sasakyan habang si Xavier na may hawak ang manibela at paminsan-minsan ay kinukuha ang kanyang kamay. Mas tahimik ka. Wika nito. Nag-iisip lang, bahagyang ngumiti ang binata. Kinakabahan ka? Bahagya siyang tumango. Napatawa si Xavier. Huwag kang kabahan, magugustuhan ka nila. Parang sigurado ka masyado. Dahil sigurado ako. Tugon naman ito. At kung hindi man, problema na nila yon. Pero ipinapangako ko, makikita mo, hindi sila ganon. Gustong maniwala ni Glyza, pero handa pa rin ang puso niyang husgahan. Pagdating nila sa bahay ng pamilya Cortez, napahinto ang hininga ni Glyza. Malaki ang bahay, para yung tahanang nakikita lang niya sa mga magazine. Huminto si Xavier at tumingin sa kanya. Handa ka na? Huminga siya ng malalim. Oo, pinisil ni Xavier ang kanyang kamay. Hindi ka nag-iisa, tandaan mo yan. Hindi pa sila nakakakatok ay bumukas na ang pinto. Isang babaeng nasa late 50s, elegante ngunit may maamong mga mata ang lumabas. Xavier! At ito nga ba si Glyza? Bati nito, sabay ngiti. At si Sofia. Welcome! Welcome! Nagulat si Glyza nang agad yumuko ang ina ni Xavier sa antas ni Sofia at may malapad ng ngiti. Hello, Sofia! Ako si Lola Marisa. Pwede ba kitang yakapin? Karaniwan ay mahiyain si Sofia sa mga hindi kilala. Pero tiningnan muna nito si Glyza. Nang tumango siya, lumapit ito at niyakap ni Marisa ng marahan. Mas maganda ka pa kaysa sa mga litrato na ipinakita sa amin ni Xavier, sabi ni Marisa. Napatawa si Sofia. Salamat po, Lola. Mana po ako kay Mama. Napalunok si Glyza. Hindi niya alam na pinapakita at ibinibida pala silang mag-ina ni Xavier sa pamilya nito. Kaya sa pagkakataong yon ay nabawasan ang kanyang kaba. Nabawasan ang kanyang pagdududa. Baka hindi siya matanggap ng pamilya nito. Sa loob, nakahanda na ang mesa. Amoy ang roasted chicken at iba pang putahe ng mga ulam. Tumayo ang ama ni Xavier. Matangkad na lalaking may uban na buhok upang bumati. Kaya pala't ito ang Glyza na lagi naming naririnig. Sabi naman ito habang nakikipagkamay. Malugod kang tinatanggap sa aming tahanan. Ngumiti si Glyza ng magalang, kahit nanginginig na sa kalooban. Salamat po sa paanyaya. At si Sofia, dagdag pa nito, bahagyang yumuko upang pantayan ang tingin ng bata. Sa tabi ko ang upuan mo. Mahilig ka ba sa chicken? Opo, sagot ni Sofia. Nakilala niya na nga ang mga kapatid at pamangkin ni Xavier. Unti-unting gumaan ang kanyang kalooban dahil welcoming ang mga ito at palaging tumatawa. Mahirap kayang single mother. Hindi biro yon. Mabuti na lang swerte kami sa mga asawa namin. Kaya kahit na umanak kami ng umanak, nawawalang takot namin kasi nandiyan naman sila. Sambit ng ate ni Xavier. Napangiti naman siya. Tama ang mga kapatid ng binata. Yun sana ang gusto niya. Pero hindi na ibigay ni Paulo. Kaya habang pinagmamasdan si Xavier, hangad niyang maranasan niya yun dito. Nagpaalam siya sandali upang tumulong kay Marisa sa kusina. Hindi mo na kailangang tumulong, iha, sabi ni Marisa habang inaabot niya ang mga plato. Gusto ko pong tumulong, mahina niyang sagot. Sandaling tinitigan siya ni Marisa bago ngumiti. Tama si Xavier tungkol sa'yo. Napakurap si Glyza. Tama po. Ang sabi niya, matatag ka, mapagkumbaba at dala mo ang sarili mo nang may dangal kahit hindi maganda ang trato ng buhay sa'yo. Nakikita ko na ngayon at natutuwa akong natagpuan ka niya. Mas malakas ang dating ng mga salitang yon kaysa sa inaasahan ni Glyza. Salamat po, hindi ko po inaasahan ng ganitong pagtanggap. Ang totoo po, natatakot po ako na hindi niyo matanggap dahil may anak na po ako. Lumambot ang ekspresyon ni Marisa.
Gustong-gusto namin ang bata. Kapag itinuring na anak ni Xavier, ituturing na rin namin na apo. Saka na ikwento ni Xavier sa amin ang pinagdaanan mo. Alam namin na wala ka namang mali sa unang relasyon mo. Kaya, kampante kami. Hinawakan ni Marisa ang kanyang braso ng marahan. Ano man ang dinaanan mo, iwan mo na ron. Ngayong gabi, bahagi ka na ng pamilyang ito. At kung seryoso si Xavier sa'yo, at kitang-kita ko na seryoso siya, ganoon din kami. Namuo ang mga luha sa mga mata ni Glyza. Mabilis niyang pinigilan ng luha at ayaw niyang tuluyang humagulgol sa kusina. Kaya naman, natawa na lang ang ina ng binata. Pagbalik nila sa mesa, nakita niya si Sofia na humahalakhak habang kunwaring nilalaro ng ama ni Xavier ang mga scoop ng ice cream na parang nilambitin. Kailanman, hindi nila yun naranasan sa pamilya ni Paulo. Ilang beses niyang pinakiusapan si Paulo na umupo kasama nila, pasayahin si Sofia, gumanap bilang ama. Pero palagi itong abala at walang interes. Kaunting kumusta lang, sapat na dito. At ngayon, may isang taong walang dugong ugnayan kay Sofia ang nagtrato rito na para bang tunay itong kabilang. Napansin siya ni Xavier. Ayos ka lang. Mabilis naman siyang tumango. Ayos lang, masaya lang ako. Masayang masaya. Pagkatapos ng hapunan at pamamaalam, mahigpit siyang niyakap ni Marisa. Bumalik kayo agad ha. Bukas palad ang bahay na ito para sa inyo. Niyakap naman ni Sofia ang ama ni Xavier na natatawang hinaplos ang ulo ng bata. Sa susunod, gagawa tayo ng Sundays. Sa biyahe pa uwi, hindi tumigil si Sofia sa pagkikwento tungkol sa hapunan. Sabi ni Lolo, pwede ko raw siyang tawaging Lolo kung gusto ko. At si Tita nagbigay ng chocolate. Mama, nakita mo po ba? Ang babait po nilang lahat. Napangiti si Glyza at punong-puno ang dibdib niya ng kagalakan. Pero sa gitna ng kasiyahan na yon, talagang may bumabalik pang asungot sa buhay ni Glyza. Sino kaya yon? Mahina niyang bulong nang may kumatok sa pinto. Si Tito Xavier po siguro? Tanong ni Sofia at napatingala. Pinunasan ni Glyza ang kamay, inayos ang buhok at binuksan ang pinto. Kaya lang, bahagya siyang natigilan nang makita kung sino ang nandoon. Paulo? Nakatayo ito roon, halatang inis at amoy usok ng sigarilyo. Balisa ang mga mata nito, paikot-ikot hanggang tumigil sa kanya. Pwede ba akong pumasok? Tanong nito. Sandaling natigilan si Glyza. Ilang buwan nang lumipas mula nang huli itong nagpakita. Ang biglaang pagdating ngayon ay parang bitak sa payapang buhay na unti-unti niyang binuo. Anong ginagawa mo rito? Matatag ang boses niya. Glyza, Halos pakiusap ang tono nito. pakiusap, papasukin mo muna ako. May sasabihin ako. Bahagya siyang tumabi kahit hindi ito nagparamdam ng ilang buwan. Hindi niya pa rin naman mababago na ito ang ama ni Sofia. Pumasok ito na parang may karapatan pa rin at agad tumingin kay Sofia na nananatiling nakatitig habang hawak ang mga krayola. Aaminin niya na nararamdaman niyang lumalayo na ang loob ni Sofia dito. Pero ano bang magagawa niya? Hindi niya naman sinisiraan si Paulo. Si Sofia mismo ang nakakaramdam ng pagkukulang ng sariling ama. At mas lalo pang nadidipi na iyon sa tuwing gumagawa ng higit pa si Xavier para sa kanilang mag-ina. Umupo sila sa sala, nakayuko si Paulo at halatang hindi mapakali. Ang dami kong pinag-isipan. Panimula nito. Alam ko ang dami kong mali. Alam ko nasaktan kita. Pero gusto kong ayusin lahat. Mahal pa rin kita, Glyza. Kumirot ang puso ni Glyza. Minahal niya ito, pero sa 8 taon, napagod na siya rito. Parang unti-unti na yung nawala. Parang kahit nasa relasyon pa lang sila noon, unti-unti na siyang nag-move on. Kaya nang mahalin siya ng tama ni Xavier, kahit ilang buwan pa lang, mabilis na siyang nahulog. Paulo, maingat niyang tugon. Matamad siya nitong tiningnan. Makinig ka, seryoso na ako ngayon. Magbabago ako, maghahanap ako ng matinong trabaho. At pakakasalan kita. Yan naman ang gusto mo, di ba? Handa na ako. Nabiting parang usok ang mga salita. Nung una, baka umiyak siya sa tuwa. Pero ngayon, napagod na lang talaga siya.
Lalo na at para lang itong nag-aalok ng paninda kung makapag-ayang magpakasal. 8 taon, Paulo. Malamig na sambit niya rito. 8 taon kitang pinakiusapan. Laging mong sagot, hindi pa. Sa susunod, hindi ako handa. Tapos ngayong nakamove on na ako, saka ka naging handa? Nanigas ang panga ni Paulo. Kailangan ko lang ng oras. Pero nandito na ako ngayon, di ba? Wala bang halaga yun? Sumilip si Sofia mula sa pinto at ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Anak, malumanay na sabi ni Glyza. Pumunta ka muna sa kwarto, nag-uusap si Mama at Papa. Nag-aatubili si Sofia. Tumingin kay Paulo, tapos kay Glyza. Bago dahan-dahang umalis. Pagkaalis nito, bumalik kay Paulo ang tingin ni Glyza at mas matalim na ngayon. Akala mo ba pwede mong burahin ang lahat ng gabi na umiiyak ako? Nagmamakaawa, pilit binubuo ang pamilyang to habang tumatakas ka sa responsibilidad. Hindi na, Paulo. Ayoko na ng mga pangako mo. Tumigas ang mukha nito. Ganun na lang. Itatapon mo na lang ako. Matapos ang lahat. Hindi ako ang nagtapon. Ikaw ang tumapon sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Matagal mo na akong itinapon. Mahina niyang sagot. Dahil yun naman ang totoo. Alam niyang wala siyang naging pagkukulang. Mga bata pa lang sila noon, ipinaglaban niya si Paulo. Hindi naman siya magtatagal ng 8 taon kung hindi siya nagtiyaga. Pero tao lang talaga siya na napapagod at sumusuko. Matagal silang natahimik. Pagkaraan, napangisi si Paulo at may kasamang mapait na tawa. Gets ko na. Dahil sa kanya to, di ba? Kay Xavier Cortez. Yung mayaman na manliligaw mo o boyfriend mo na. Akala mo ba hindi ko naririnig ang usap-usapan? Nakikita raw kayong magkasama na parang reyna na kung ituring ng... Siyempre, ipapalit mo ako sa katulad niya. Kayang ibigay ang mga bagay na hindi ko kaya. Hindi perang usapan dito. Mariing sambit ni Glyza. Respeto, pananagutan, mga bagay na hindi mo kailanman ibinigay. Dahil sa totoo lang, hindi ko kailangan ng mayaman. Mas kailangan ko ang taong may paninindigan, may prinsipyo at gagawin ng lahat para lang makapag-provide sa amin. Napailing si Paulo at muling natawa. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Mahal mo pa rin ako. Kita ko sa mga mata mo. Hindi na. Matatag na sagot ni Glyza habang nanginginig ang boses. Hindi na kita mahal, kaya baka ikaw ang niloloko ang sarili mo. Nabago ang ekspresyon ni Paulo. Nawala ang pakiusap at napalitan ng kalupitan. Akala mo ba, mas okay ka na wala ako? Sige, pero huwag mo nga asahan na susuportahan ko pa si Sofia kung pipiliin mo ang ibang lalaki kaysa sa akin at tatay niya. Mapaklang tumawa si Glyza. Dahil sa mga salita nito, mas lalo niyang napatunayan na wala itong kwentang ama at partner sa kanya noon. Ginawa mo pang bargain ng anak mo? Kaya kong buhayin ng anak ko kahit walang suporta mo. Mariing sabi ni Glyza. Nakakatawang idadamay nito ang responsibilidad kay Sofia para lang matakot siya. Matatakot siguro siya kung hindi niya kaya. Matatakot siguro siya kung makikita niyang responsable talaga si Paulo. Pero bago pa siya makasagot, isang bagong tinig ang sumingit. Hindi na niya kailangan mag-alala sa ganyan. Sabay silang lumingon. Nakatayo si Xavier sa may pinto. Kalmado pero naglalagablab ang mga mata sa pigil na galit. Xavier, tawag ni Glyza dito. Masama ang tingin ni Xavier kay Paulo. Kung iniisip mong pwede mong takutin si Glyza o gamitin si Sofia, nagkakamali ka. Hindi ko hahayaan yun. Umiling si Paulo at tumawa ng mapait. At sino ka ba? Wala kang silbi kay Sofia. Hindi ikaw ang tatay niya. Hindi. Mariing sagot ni Xavier. Pero nagmamalasakit ako sa kanya at kay Glyza. Hindi ako nanonood habang ginagamit mo sila para lang iangat ang ego mo. Alam ko ang kwento mo. Sa tingin mo, kaya mong guluhin ulit ang buhay ng mag-ina. Tumawa ng nanunuya si Paulo. Sa tingin mo, mahal ka talaga niyan. 8 taon kaming nagsama. Ikaw buwan pa lang. Ako rin ang ama ng anak namin. Anong laban mo? Ngumisi naman si Xavier. Anong laban ko? Pakakasalan ko siya. Magiging mabuting ama ko kay Sofia. Magiging mabuting asawa ko kay Glyza. Bakit? Sa 8 taon na ipinagmamayabang mo, nagawa mo ba yon? Napasigaw si Glyza nang biglang sapakin ni Paulo si Xavier.
Gumanti naman ng isa si Xavier. Kaagad na siyang pumagitna. Ayaw pang tumigil ni Paulo, kaya sumigaw na siya. Umalis ka na rito! Ano ba? Nanggugulo ka na, nandito ka sa pamamahay ko! Bulalas ni Glyza. Matalim ang tingin ni Paulo sa kanya. Ako ang tatay ng anak mo. Ako ang palalayasin mo. Gusto mo ba talagang kunin ko ang custody ni Sofia? Bahagya siyang natawa. Talaga? Hinahamon mo ako? Subukan mo lang. Wala kang laban. Ganyan ka na porke natapakan ng ego mo? Papayagan pa rin kitang makasalamuha si Sofia, pero kapag kalmado ka na at hindi ka na parang hibang na nakikipagbalikan sa akin. Kung makapagsalita ka dyan, parang hindi ka nakahanap agad ng ibang babae nang makapaghiwalay ako Kaya umalis ka na bago ko pa isumbat sa'yo lahat ng pagkukulang mo. Walang nagawa si Paulo kundi ang umalis na lang. Alam naman itong tama siya. Napabuntong hininga na lang siya at humarap kay Xavier. I'm sorry. Malumanay na sabi ng binata. Hindi na rin ako nakapagpigil. Tumango na lang siya. Okay lang, halika, gagamutin natin ang pasamo. Pagkatapos ng araw na yon, ilang buwan na ulit hindi nagpakita si Paulo. Siguro ay natauhan na ito. Pero pagkatapos ng ilang buwan muli, hindi na rin nakatiis magpakita para kay Sofia. May dalaman pero mga simpleng regalo lang. Parang pupunta lang doon kapag naaalala ang anak nila. Hindi na rin ito nangulit tungkol sa sinabi nitong mahal pa rin siya. Kasi sa totoo lang, duda na siya roon. Pakiramdam ni Glyza, bagay ang tingin ni Paulo sa kanya na pwedeng balik-balikan kapag iniwan. Lumipas ang isang taon, may bago na ulit itong babae. Nabuntis na nito at bagong kinakasama na. Kaya bihira na lang magbisita si Sofia. Medyo masama rin kasi ang ugali ng bagong kinakasama ni Paulo. Wala namang problema sa kanya at kay Sofia. Kahit bata pang anak nila, naiintindihan na agad nito na ganoon na talaga ang kinahinatnan nila ni Paulo. Bukod doon, napupuno ng pamilya ni Xavier ang kakulangan ni Paulo sa buhay nito. Kaya lumalaking masaya ang kanyang anak. Xavier, ano to? Gulat na tanong ni Glyza nang isama siya nito sa isang maliit na amusement park. Akala niya ay mamamasyal lang sila, pero may pa-surprise pala para sa kanya. Glyza, may hinahon, ngunit seryoso nitong sabi. Agad bumilis ang tibok ng puso niya. Humarap si Xavier ng buo at hinawakan ang kanyang mga kamay. Hindi ako lalaki na gumagawa ng bagay ng basta lang. Mula nung una kitang nakita, may nagbago sa akin. Sa isang taong naging tayo, nakita kong lumalaban ka araw-araw para kay Sofia, para sa sarili mo. At nakita ko rin kung gaano ka nasaktan noon. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako nandito para ulitin ang mga pagkakamaling yon. Nandito ako dahil gusto ko ng buhay kasama ka. Kasama kayong dalawa. Bahagyang umawang ang labi ni Glyza, ngunit walang lumabas na salita. At doon gumalaw si Xavier. Lumuhod ito sa isang tuhod. Napatigil din si Sofia sa kagat ng cookie at nanlaki ang mga mata. Tito Xavier, magpo-propose ka na po kay Mama? Napangiti si Xavier sabay inilabas ang isang maliit na kahon mula sa bulsa. Glyza, pakakasalan mo ba ako? Agad nag-init ang mata ni Glyza at napuno ng luha. Pero bago siya nakasagot, lumingon muna si Xavier kay Sofia. At ikaw? Malumanay nitong sabi at hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Alam kong hindi ako ang lalaking nagbigay sa ng buhay. Pero gusto kong maging lalaki na nariyan para sa bawat paglaki mo. Para sa bawat school play, bawat sugat sa tuhod, bawat kwento bago matulog. Hindi ko lang gustong pakasalan ng mama mo. Gusto kitang maging anak kung papayag ka. Natulala si Sofia pero unti-unting nabuo ang pinakamatamis na ngisi sa mukha nito. Niyakap nito si Xavier ng mahigpit. Opo, Tito Xavier, pwede kang maging papa ko? Hindi na napigil ni Glyza ang pag-iyak. Tinakpan niyang mukha at natutunaw sa eksenang nakikita. Ang sariling anak, kusang pinili rin si Xavier tulad ng pagpili nito sa kanila. Nang muling tumingin si Xavier kay Glyza, halos mabasag ng boses nito. Hindi ko lang gusto ng kasal. Gusto ko ng pamilya, kasama ka, kasama si Sofia, kasama ang lahat ng ibibigay ng pagmamahal natin sa hinaharap. Nangangako ako, Glyza. Hindi ako tatakbo. Hindi ako mawawala.
Hindi mo kailangan magmakaawa para sa pag-ibig na karapat-dapat para sa'yo. Kaya papayagan mo ba akong gugulin ang buhay ko na patunayan yan sa'yo? Humagulgol na siya at mabilis na tumango. Oo, Xavier. Oo, pangarap kong maikasal sa lalaking kaya kong panindigan. Isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri at agad siyang bumagsak sa mga bisig nito. Humagulgol si Glyza at tumatawa ng sabay. Sumiksik si Sofia sa pagitan nila at niyakap silang pareho. Ilang buwan ang lumipas pagkatapos ng kanilang kasal, natagpuan ni Glyza ang sarili na masaya sa pamilyang mayroon siya ngayon. Buntis ako, mahina niyang bulong sa sarili. Pumasok si Xavier, bagong ligo at may tuwalyang nakasampay sa leeg. Napansin nitong nanginginig ang mga kamay niya. Han, anong problema? Xavier, mahina niyang wika. Kumunot ang noo ng kanyang asawa. Bakit may nangyari ba? Inilahad niyang test dito. Sandali itong natigilan. Nanlaki ang mga mata at bahagyang umawang ang labi. Ikaw ba Tumango siya at tuluyang bumuhos ang luha. Oo, magkakaroon na tayo ng anak. Halos tumili sa tuwa si Xavier, sabay yakap sa kanya at iniikot siya sa hangin. Glyza, I love you. Mahal na mahal talaga kita. Nailapat niyang mukha sa leeg nito habang umiiyak at tumatawa pa rin. Ako rin. Kinahapunan, sinabi nila kay Sofia. Napasinghap ito ng sobra, tapos napasigaw sa tuwa. Magiging ate na ako? Mama, Papa? Niyakap naman ito ni Xavier. Oo, magiging ate ka. Ikaw ang magiging pinakamagaling na ate. Tumuwid ang likod ni Sofia at halatang proud na proud. Sana, baby brother. Humalakhak si Glyza habang pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Sa wakas, ang salitang yon ay totoo na, buo at pwede na niyang hawakan ng walang takot na mawawala. Kinagabihan, nakahiga siya sa kama. Nakayakap sa kanya si Xavier at si Sofia ay mahimbing nang natutulog sa kabilang silid. Nagbalik sa isip ni Glyza ang dating siya. Ngayon, may singsing na sa kanyang daliri na hindi lang alahas kundi pangako. May buhay ng umuusbong sa kanyang sinapupunan, may anak na ligtas at minamahal, at may puso na wasak ay panatag na. Dahil sa pagpili niya sa sarili, narating niyang pag-ibig, ang pamilya, at ang buhay na matagal niya ng pinangarap. Pero akala niya ay hindi para sa kanya. At sa wakas, naramdaman na ni Glyza na nasa tahanan na siya. Ang pamilya ay nagsisilbing unang tahanan ng bawat tao. Dito tayo unang natututong magmahal, umiyak, umasa, at maniwala na may sasalo sa atin sa oras ng kahinaan. Ngunit gaya ng ipinakita sa kwento ni Glyza, hindi lahat ng pamilya ay buo at matatag. May mga pagkakataon na ang pundasyon ay nayayanig dahil kulang sa paninindigan at responsibilidad. Kaya sa huli, ang kwento ay nagsisilbing paalala para sa atin na huwag tayong matakot pumili ng tama. Huwag matakot bumitiw sa maling relasyon at huwag mawala ng pag-asa sa posibilidad ng mas magandang bukas. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.